Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin
Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa iyong mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Pagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos na hindi mapapatawad ng Panginoon ang malayong kalooban ng mayayaman sa araw na pamamahinga upang makapagbili ng kanilang ani at makapandaya sa mga namimili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha, pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipapatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin po ng Diyos na sa dukhan nagtatampok. Tayo po lahat, purihin ang poong Diyos na sa dukhan nagtatampok. Ang poon ay purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dukhang nagtatampok. Siya ay nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya ay tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhang nagtatampok. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Sa ikalawang pagbasa, ninanais na Apostol San Pablo ang lahat ay makapanalangin at makapaglingkod sa Diyos na may kabanalan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas
na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako ay manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na hindi maaari makapaglingkod tayo sa dalawang Panginoon ng sabay at ng may pantay na sigasig o katapatan. Tayo po tumayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sabagat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi naman po. Billy Joel popularized a song with the lyrics that goes like this. Honesty is such a lonely word. Everyone seems so untrue. Honesty is hardly ever heard, but mostly what I need to hear from you. Pamilyar ba kayo sa kantang yon? Kung oo, napaghahalataan ng edad. But our set of readings today encourages everybody. Be honest. It is very timely. It is very relevant. Because if you look around, there is a lot of dishonesty. In our first reading from the book of the prophet Amos, written around the year 750 before Christ. Imagine, 750 BC. At ang nilalaman ng sulat ng propeta
tungkol sa dishonesty. Listen to the words. Inip na kaming matapos ang araw ng pamamahinga. Sabagat gusto na naming magtinda. At kapag nagtinda kami, sabi niya dito, tataasan namin ang halaga. Dadayain namin ang mga timbangan. And so you see, 750 before Christ, there is already dishonesty in trade and commerce. And fast forward up until to 2025, be sensitive to your surroundings. There is a lot of dishonesty. At your workplace, in your workplaces, there is dishonesty. Baka ginagawa ng kasamahan o ikaw mismo. Alam niyo yung mga gantong galawan, magfa-file ng sick leave, pero nasa bakasyonan lang naman. That is dishonesty. Nag-a-undertime, sinusweldohan ng buo yan. That is dishonesty. Nagtatakipan sa opisina. That is dishonesty. My dear brothers and sisters, you see, in our workplaces, there is dishonesty. In school, there is dishonesty. Lots of students, and I mean a lot, do cheating. That is dishonesty. A lot of students, and I say a lot, kapag may paperworks, kapag may research, AI yan, automatic. At buti sana kung ine-edit. Wala nang edit-edit. Kung anong makita ko sa internet, kokopyahin ko yan. Plagiarism ang tawag doon. Pangongopya yun. And that is dishonesty. In our relationships, di ba sa mga mag-asawa, sa mga mag-boyfriend o mag-girlfriend, may mga pagkakataon, you are dishonest. Kapag tinanong, saan ka ba pupunta? Nag-overtime ako sa trabaho. Yun pala, nasa inuman na. That is dishonesty. O kaya may asawa na, may mister na, may misis na, may nakakausap pang iba. That is dishonesty. O kaya sa simpleng sweldo, tatanungin ng babae, mahal, magkano nga yung sweldo mo? Sasabihin ng lalaki, I invoke my right for self-increment. Ayaw masabi, ni hindi masabi. At kung sasabihin, babawasan. Hindi totoo yung sasabihin. That is dishonesty. And in government, there is a lot, I mean a lot of dishonesty. And that is what we are suffering today. You see, when you watch Senate hearing, Congress hearing, may picture na. Hindi pa sigurado kung siya. May ebidensya na. Ayaw pang umamin. There is a lot of honesty. And so St. Paul, in our second reading today, first letter to Timothy, invites us, let us pray for our leaders, na sana ang mga namumuno sa atin ay may mga magagandang katangian. At tulad niya, sabi ni St. Paul, tingnan niyo ako, hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Kaya ipagdasal din natin ang mga namumuno sa na sana sila ay tapat. Honest leaders. And so you see, we can cite many more examples. But from 750 before Christ to 2025, look around you.
there is a lot of dishonesty. Jesus in our gospel today from St. Luke reminds us, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang nandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Jesus is establishing that deep connection between trustworthiness and honesty. Di ba totoo naman yan? Yung tapat, mapagkakatiwalaan. Ba't ko naman pagkakatiwalaan yung hindi tapat? Ba't ko naman pagkakatiwalaan yung sinungaling? Ba't ko naman pagkakatiwalaan yung nagsasabi ng hindi totoo? Jesus in our gospel establishes the connection between trustworthiness and honesty. My dear brothers and sisters, it is sad to note that dishonesty in our modern society seems to be very normal. Kapag may nandaraya, buti nga ngayon na-alarma na tayo. Buti ngayon nagising tayo. Buti ngayon may mga nagpoprotesta. Pero alam niyo bago yan, dishonesty seems to be very normal. Kapag may nandadaya sa trabaho, mag-a-undertime, pinapersuade pa, sige, ako na magko-cover sa'yo. It seems normal. Pag may magtatakipan, sasabihin, sige, ako nang bahala sa'yo. It seems very sa circle of friends, tapos ay mambababae, sasabihin na, sige, hindi naman malalaman. Ako nang bahala sa'yo. It seems very normal. Pagdating ng eleksyon, tinatawanan lang ng mga botante, may nagbibigay ng kung ano. Sasabihin, minsan lang naman tingnan nyo nangyari sa minsanan. It seems very normal. Dishonesty is very normal. It is the norm. It is the standard. Kaya nga, tingnan nyo, minsan nanonood ako sa balita, tapos ang headline ng balita, headline, may taxi driver na nakakita ng 50,000 sa pasahero, na iwanan ng pasahero, isinauli. Headline yun. Ganon ka-scars ang honesty, na headline yung nagbabalik. Di ba dapat normal yun? Di ba dapat yun ang kalakaran? Pero dahil sobrang onti, sobrang scars, naging headline na yung nagbabalik ng gamit. Ganon ka-scars ang honesty. Honesty is such a lonely word. If you are honest, not all people will like you. Di ba tingnan nyo, yung mga taong tapat, yan ang nilalayuan. Yung mga taong pinaglalaban ng tama, yan ang pinagtutulong-tulungan. Kapag sa trabaho, ikaw ay nanindigan para sa tama at totoo, ikaw ang killjoy. Kapag sa eskwelahan, sasabihin, huwag tayong mandaya, sasabihin, wala kang pakisama. Ano bang nangyayari sa lipunang ito? Dishonesty is very normal. It seems to be the standard. It seems to be the norm. My dear brothers and sisters, this Sunday, the Lord invites us. I want honest Christians. Gusto ko ng mga Katoliko-Kristiyano na tapat at totoo. Alam niyo, huwag kayong magagalit ha, pero sasabihin ko sa inyo, ito ay paanyaya rin para mag-self-reflect eh. Oo, sige na, galit tayo sa kurakot. Oo, sige na, galit tayo sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi dishonest sila. Pero ito din ay paanyaya, look at yourself. Husbands present, are you honest to your wife? O walang sumasagot, nakita nyo? Wives, are you honest to your husband? Children, are you honest to your parents? Kapag nanghingi kayo, Ma, may project kami, 500 ng kailangan. Sana hindi ghost project yan.
Talagang 500 nga ang kailangan. Students, are you honest in school? Ay, sumasagot talaga. Ayan ang gusto ko eh. Employees, are you honest in your workplaces? Hopefully, yes. My dear brothers and sisters, the Lord invites us today. I want honest Christians. If I may edit the song, let us make honesty a happy word. Because everybody is true. Everybody is genuine. Honesty is something I always ever hear. Lagi ko naririnig. Kasi yan ang standard. Yan ang norm. And imagine Jesus whispering to your ears. That is mostly what I need from you. My dear brothers and sisters, I am exhorting everybody, as Jesus is exhorting us today, let us be honest Christians. For after all, that popular saying is true up until today. Honesty is always the best policy. Amen. Magsitayo po lahat. Ipapahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang nagtiwala sa atin, pangasiwaan ng daigdig, ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan, upang pangunahan nila ang pagbubuo ng mundong pinaghaharian ng pag-asa, katarungan at pagmamahalan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa namamahala sa pagsulong ng ekonomiya, mga siyentipiko, mga manunulat, mga alagad ng sining at mga umuugit ng isang maayos na kinabukasan, upang magtulungan sila para sa ipakikinabang ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaapi, naghihirap at walang hanap buhay, upang maging pantay ang pagkakamit ng ikabubuhay mula sa yamang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang magamit natin sa paglilingkod sa mga nangangailangan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, upang magkamit sila ng kapayapaang inilaan sa mga naging mabuting katiwala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Magamit nawa namin ng tama ang mga pinagkatiwala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristya. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayo'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, ni San Simon Makabayan at ng lahat ng mga apostol, ni San Andres Kim Taygon at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Magsiluhod po. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais
at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan, upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo sa pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,